Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Ano yung naririnig kong kaluskos? Sino naman kaya yun? Hating gabi na. Hindi pa ba sila natutulog? Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto para i-check kung ano ang naririnig kong ingay sa kusina. Hating gabi na. Masama pa ang panahon. Siguro naman hindi kami nilolooban. Baka isa lang sa mga kasama ko sa bahay ang nagising at kumakain sa kusina. Madilim na ang buong kabahayan pero hindi ko na pinaandar ang ilaw. Nakikita ko rin naman ang aking dinadaanan dahil sa nakakapasok na liwanag sa mga bintana. Oh, Diyos ko! Don Felipe! Halos maputulan ako ng hininga sa aking naabutan nang makarating ako sa kusina. Para akong naistatwa sa aking kinatatayuan. Mabuti na lang din at nakahawak ako sa katabi kong upuan kundi ay baka natumba na ako dahil sa panghihina ng aking tuhod. Nakita kong kinakain ni Don Felipe ang bangkay ng isang babae na nakahiga sa sahig. Wakwak ang katawan ng babae, naliligo sa sariling dugo. Dilat ang mga mata at dagsila, basa na ang lamang loob. Nakasusulasok rin ang amoy sa loob ng kusina kaya halos bumaliktad na ang sikmura ko. Oh, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Nagising ka pala, Linda. Pasensya ka na. Ang ingay kasi nitong hayop na to. Emma, anong nangyari kay Don Felipe? Bakit siya nagkaganito? Muli akong tinawanan ni Emma. Prente lang siyang nakaupo na parabang tuwang-tuwa sa nangyayari. Bigla akong kinilabutan nang mapansin ang kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Parang ibang tao ang kaharap ko. Ito na ang simula ng aking paghihigante. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kailangang malaman ang lahat ng detalye. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Lahat ng bagay na gagawin ko ay nararapat lang sa kanya. Hindi. Sabihin mo sa akin ang lahat. Anong ginawa mo sa kanya? At ano bang mga gagawin mo? Emma, ano ba talagang plano mo? Hindi na ito tama. At ang ginawa nila sa nanay ko, tama ba yon? Baka nakakalimutan mo, Linda. May pananagutan ka rin sa nanay ko. Naging mabuti siya sa'yo. Para mo na rin siyang pangalawang ina. Alam ko. Hindi ko naman niya nakakalimutan eh. Pero hindi pa rin ito tama. Pwede mo namang makamtan ng hustisya sa ibang paraan eh. Kung totoong mahal mo ang aking ina at may malasakit ka sa kanya, hindi ka makikialam. Pero ang lahat ng utang ay dapat bayaran. At ito na ang simula ng aking paniningil. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Linda, taga Pampanga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tunay kong karanasan na nangyari taong 1995. 18 anyos pa lang po ako noon nang pumasok ako bilang katulong sa isang mayamang pamilya sa lugar namin. Mansyon kung maituturing ang bahay nila. Bantay sarado ng mga gwardya dahil may naririnig akong mga kwento na yumaman raw ang pamilya nila dahil sa droga. Wala akong ebidensya na magpapatunay kung totoo ang bagay na ito. Pero pinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho sa kanila dahil kailangan ko ng pera.
upang makatulong sa aming pamilya. Tapos ka na ba sa paglilinis dito sa kusina? Malapit na po, Aling Minda. Ba, gumagaling ka rin sa paglilinis Pulido na. Talaga po? Salamat po. Sabi ko naman sa iyo matututo ka rin. Basta't makinig ka lang sa akin. O sige na, ayos na to. Doon ka naman sa may sala. Tulungan mo sila sa paglilinis doon. Unang trabaho ko po yun, kaya hindi naging madali sa akin ang mag-adjust. Pero maswerte ako't nakilala ko si Aling Minda, ang mayordoma ng mansyon. Sobrang bait po niya sa akin at pati na rin sa iba pang mga katulong. Ang sabi niya sa akin ay 18 anyos rin daw siya nang magsimulang manilbihan sa mga amo namin. Sir Jupiter, naging para ko ng ikalawang ina si Aling Minda. Mula nung nagsimula ako sa trabaho ay naramdaman ko na ang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa akin. Sa katunayan ay sobrang bait niya sa lahat ng mga katulong sa mansyon. Aling Minda? Umiiyak po ba kayo? Isang gabi ay naabutan ko siya sa labas ng kusina. Itago man niya ang katotohanan pero alam kong umiiyak siya dahil mugto ang kanyang mga mata. Oh, ba't gising ka pa? Hindi ba't sinabi kong matulog ka ng maaga? Busy tayo bukas dahil maraming bisita sina Sir. Bakit po kayo umiiyak? Napagalitan na naman po ba kayo? Ikaw talagang bata ka. Huwag mo na akong alalahanin. Maliit na bagay lang to. Tsaka sanay na rin naman ako. Ano na naman po bang nangyari? Hindi nagustuhan ni Don Felipe ang niluto kong hapunan kanina. Kaya ayon, pinagsabihan niya ako. Pinagsabihan lang ba talaga kayo? Hindi naman kayo iiyak ng ganyan kung pinagsabihan niya lang talaga kayo. Sigurado ako na kung ano-anong masasakit na salita na naman ang binitiwan niya. Ilang beses ko na pong narinig si Don Felipe na pinapagalitan si Aling Minda. Sa katunayan, maging ako ay minsan na ring napagalitan ng amo namin. At halos madurog ang pagkatao ko sa mga pang-iinsulto niya. Kilalang mitikuloso ang amo namin. Kaya konting pagkakamali mo lang, para bang nakagawa ka na ng krimen sa mga mata niya. Hindi naman kami makaimik dahil amo namin siya at kailangan namin ng trabaho. Hayaan mo na. Wala lang siguro sa mood yun. Teka, may sugat ho yung daliri niyo. Tinapon kasi ni Don Felipe yung pinggan at baso. Pinulot ko. Kaya ito, nasugatan ako. Nawala na rin kasi ako sa sarili ko noon, pero huwag ka mag-alala. Inugasan at ginamot ko na ito. Aling Minda, sumasobra na po si Don Felipe. Wala yatang araw na hindi kanya pinapagalitan. Napapansin ko nga minsan parang sinasadya niyang hanapan ka ng mali. Para lang magkaroon siya ng rason na pagalitan ka. Pag wala siya sa mood dahil sa negosyo niya o sa mga anak niya, ikaw ang pinagbubuntunin niya ng galit. Sanay na ako. Hindi niyo po kailangang masanay sa kalupitan niya. Pero kailangan. Alam mo kung bakit? Dahil kailangan ko ng pera. Mahalaga sa akin ang trabahong to. Pero... Kaya ikaw, mag-ipon ka. Tapusin mong pag-aaral mo. At balang araw maghanap ka ng ibang trabaho. Yung mas makakatulong sa inyo ng pamilya mo. Huwag kang magtatagal dito. Dahil may mas magandang buhay pang nakalaan para sa'yo. Sa pagkakaalam ko po ay may 3 anak si Aling Minda. Nagtatrabaho bilang isang garbage collector ang kanyang asawa.
habang ang isa namang nurse sa Maynila ang panganay nilang anak. Balak raw nitong magtrabaho sa Amerika pero hanggat hindi pa natutupad ng panganay niyang anak ang pangarap nito, ay magpapatuloy raw sa pagtatrabaho bilang katulong si Aling Minda. Isa po ito sa mga bagay na hinahangaan ko sa kanya. Sobrang sipag at matiisin niya. Lahat ay kaya niyang gawin alang-alang sa pamilya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ayoko nga eh. Hindi ka ba makaintindi? Sige na po, Don Felipe. Mahigpit na bilin po kasi ng doktor nyo na kailangang uminom kayo ng gamot sa tamang oras. Hindi naman ako napapagaling ng gamot na yan eh. Ang mahal-mahal pa. Niloloko lang yata ako ng peking doktor na yon. Kaya pwede ba alisin mo na yan sa harap ko? At wag na wag mo akong pipiliting inumin yan. Pero mapapagalitan naman ako ng mga anak nyo. Alam nyo naman pong sa akin nila ibinili ng pagpapainom sa inyo ng gamot. Hindi problema mo na yan. Ikaw na ang magpaliwanag sa kanila. Pati ba naman yan ay puproblemahin ko pa? Ang dami kong ang iniisip sa negosyo. Nakikiusap po ako. Bigay ka ba? Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang malakas na pagsampal ni Don Felipe sa kanya. Sa lakas noon ay bumagsak si Aling Minda sa sahig. Sir Jupiter, nakita ko ang buong pangyayari habang nagtatago sa likod ng malaking cabinet. Gustong-gusto ko nang lumabas doon at tulungan si Aling Minda pero pinigilan ko ang sarili ko. Naalala ko kasi ang paalala niya sa akin na wag raw akong makikialam pag may nakita akong pinapagalitan ng mga amo namin. Pero durog na durog po ang puso ko habang pinagmamasdan ang nangyayari. Pasensya na po, Don Felipe, kung nakukulitan kayo sa akin. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pwes, hindi kasama sa trabaho mo ang galitin ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hinampas niya si Aling Minda ng hawak niyang tungkod. Paulit-ulit niya po itong ginawa. At habang napapasigaw sa sakit si Aling Minda ay lalo siyang nagagalit. Kaya paulit-ulit niya itong hinampas. Tama na po. Maawa na kayo sa akin, Don Felipe. Nasasaktan po ako. Wala akong pakialam. Kailangan mong masaktan para magtanda ka. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka makaintindi. Don Felipe, tama na po. Sa huli ay hindi na ako nakatiis. Lumabas na ako. Kaagad akong lumapit kay Aling Minda at tinulungan siyang makatayo. Nanginginig po ang kanyang katawan sa sakit noon. Samantala kinakabahan naman ako dahil alam kong madadamay ako sa galit ng amo namin. Pero wala na akong pakialam dahil hindi ko kayang tumayo lang habang sinasaktan nito ang taong tinuturing kong pangalawang ina. Bakit ka pa lumabas? Hindi ba sinabihan na kitang Hindi ko kayang pabayaan na lang po kayo. Aba, ang lakas rin ang loob mong makialama. Baka nakakalimutan mo na bagong katulong ka lang dito. Pwede kitang tanggalin ngayon mismo. Wag po, Don Felipe. Makiusap po. Huwag niyo siyang tanggalin sa trabaho. Kakausapin ko po siya at sisiguraduhin kung hindi na ito mauulit. Huwag mo akong utusan! Itinaas na naman ni Don Felipe ang kanyang tungkod at akmang hahampasin kaming dalawa. Mabuti na lang at dumating ang apo niyang si Elias at pinigilan siya. Lo, tama na po yan. Ano bang nangyayari dito? Sinusuway ako ng dalawang ito eh. Hoy, kayong dalawa. Hindi ba't sinabi ko na sa inyong ayokong nai-stress si Lolo? Kasi po, Pasensya na, Sir Elias. Hindi po namin sinasadya. Mga wala kayong silbi! Lo, halika na po. Dadalhin ko na kayo sa kwarto ninyo at nang makapagpahinga na kayo. Tinalikuran na nila kami na para bang walang nangyari.
Hinding-hindi ko po makakalimutan ang gabing yun. Mas lalo ko kasing napatunayan na masasamang tao ang mga amo namin. Ang buong akala ko ay ito na ang sukdulan ng kanilang kasamaan. Pero mali pala ako. May isasama pa sila. Tunay ngang mga wala silang puso at muli ko pang nasaksihan kung gaano sila kademonyo. Isang gabi po kasi nagising ako nang makaramdam ng pagkauhaw. Nakalimutan kong lagyan ng tubig ang water bottle sa kwarto. Kaya napilitan po akong lumabas at pumunta sa kusina. Pero nagulantang ako sa naabutan ko pagdating ko doon. Mabilis akong nagtago sa likod ng malaking cabinet na lagayan ng mga plato at baso, sa katahimik kong inobserbahan ang nangyayari. Lo, hindi ba sinabi ko na sa inyo na huwag kayong magpapadala sa galit ninyo? Kita niyo na kung anong nangyari. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko ginusto ang nangyari. Nakabulagta po si Aling Minda sa sahig. Dilat ang mga mata at nakasaksak pa ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak, kaya naman po tinakpan ko ng palad ang aking bibig upang hindi nila ako marinig. Sobrang sakit po para sa akin na makitang walang buhay si Aling Minda. Lalo pat wala akong nagawa upang tulungan siya. Paano na to? Nakapatay kayo ng tao. Bakit? Ito ba ang unang beses na nakapatay ng tao ang pamilyang to? Mas inalo. Alam niyo namang mainit ang mata sa atin ng mga otoridad. May mga nagdududa na sa negosyo natin. Kaya hindi pwedeng may makaalam na nangyayari ngayon. Buti naman, alam mo. Wala nga pwedeng makaalam nito. Kaya imbis na magpanik ka dyan, mabuti pa'y kumilos ka na kaagad. Anong gagawin ko? Ako pa ba ang pag-iisipin mo? Pwede ba, Elias? Gamitin mo naman yung utak mo paminsan-minsan. At ang makapagsilbi ka naman sa akin. Lo, Ayusin mo to. Ligpitin mo. Dahil kung hindi, wala kang mamanahin sa akin. Naintindihan mo? obo. Good boy. Bueno, magpapahinga na ako. Hindi ako mapakali nung gabing yun. Nagtatalo ang isip ko kung ano ang dapat kong gawin. Gusto kong magsumbong sa pulisya pero alam kong ilalagay ko lang sa kapahamakan ang sarili ko at ang pamilya ko kung gagawin ko yon. Pader ang babanggain ko kung isusumbong sila. Aling Minda, patawarin niyo po ako. Natatakot ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kinabukasan ay may mga pulis na nag-imbestiga sa mansyon. Dito ko nalaman na pinalabas pala nilang nagpakamatay si Aling Minda. May isang katulong pa nga sila na ginawa nilang witness. Ang sabi ng katulong ay matagal na raw may pinagdadaanan si Aling Minda at pinaplano na raw talaga nitong magpakamatay. Nasaksihan raw nito mismo ang pagpapakamatay ni Aling Minda sa may kusina. Ang hayop sila. Halata namang pinayaran lang nilang katulong na yun para magsinungaling. Iba talagang nagagawa ng pera. Pati ang batas ay makakaya nilang manipulahin gamit ang yaman at kapangyarihan nila. Pero alam kong sisingilin at sisingilin sila ng Diyos sa mga kasalanan nila. Darating ang araw na magpapayad sila sa kahayupan nila. Hirap na hirap po akong itago ang galit ko sa kanila noon, Sir Jupiter. Ang hirap magtrabaho kung kinasusuklaman mo ang mga taong pinagtatrabahuan mo. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko dahil hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho.
Kinabukasan ay day off ko na kaya nagdesisyon akong pumunta sa lamay ni Aling Minda. Bago makalabas ng mansyon ay nakasalubong ko si Sir Elias. Bumangon na naman ang galit sa dibdib ko nang maalala ang nakita ko nung gabing namatay si Aling Minda. Oh, saan nagpunta mo? Day off ko po ngayon, sir. Pupunta lang po sana ako kina Aling Minda para makiramay. Ganun ba? O sige, bahala ka. Day off mo naman pala. Kayo po, hindi po ba kayo makikiramay? Gusto ko sana eh. Pero pagkatapos ng lahat ng stress na idinulot ng matandang yun sa amin, parang ayoko nang makita pati bangkay niya. Sana sa ibang lugar na lang siya nagpakamatay. Wala naman kaming pakialam kung anong gusto niyang gawin eh. Gusto niyang wakasan ang buhay niya? Okay, sige. Gawin niya. Pero wag niyang piperwisyohin ang pamilya namin. Bakit po? Ano po bang nangyari? Munti kaming maparatang ng mga mamamatay tao. Posible raw kasing may foul play na naganap. Ano po? Mga pulpol na pulis talaga yon. Mabuti na lang at nakausap ko ang hepe. At naipaliwanag ko sa kanya ang buong pangyayari. Kaya nalinis na rin ang pangalan namin. Pero nasayang ng oras ko. Kaya naiinis ako sa Aling Minda na yon. Pero kung gusto mo talagang makiramay, hindi ako magagalit at hindi rin kita pipigilan. Maraming salamat po sa pag-unawa. Oo, sige. Lumakad ka na. Tinalikuran ko siya at humugot ng malalim na hininga upang pakalmahin ang aking sarili. Isipin ko pa lang kasi na binayaran nila ang otoridad para pagtakpan ng katotohanan ay kumukulo na ang dugo ko. Naisip ko makukuha pa kaya ni Aling Minda ang hustisya kung sobrang lawak ng impluwensya ng mga amo namin. Nasa kabilang baryo pa po ang bahay ni na Aling Minda at inabot ako ng halos 1 oras bago nakarating doon. Mahaba-habang lakaran din po ang tinis ko bago nakarating sa mismong bahay nila. Hindi na kasi nakakapasok ang mga sasakyan sa lugar na yon. Maliit lang ang kubong tinitirhan ng pamilya ni Aling Minda na nasa isang liblib na lugar. Malayo pa lang ay natanaw ko na ang mga taong nasa lamay. Pagkarating ko doon ay kaagad akong lumapit sa asawa niya at nagpakilala. Magandang araw po. Ako po si Linda. Kasamahan po ako ni Aling Minda sa mansyon. Malapit po kami sa isa't isa at itinuturing ko siyang pangalawa kong ina. Nakikiramay po ako sa pamilya niyo. Hindi sumagot ang kanyang asawa. Ni hindi man lang niya ako binalingan ng tingin. Nakatingin lang siya sa kawalan at parang wala sa kanyang sarili. Hindi ko rin naman po siya masisisi dahil alam ko kung gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Pasensya ka na. Masyado pang emosyonal si tatay. Hindi mo pa siya makakausap ng maayos. Ayos lang. Naiintindihan ko. Kasamahan ka kamo ni nanay. Katulong ka rin sa mansyon. Oo, tama ka. Ikaw bang panganay ni Aling Minda? Emma ang pangalan mo, diba? Ilang beses ka nang ikinuwento ng nanay mo sa akin. Talaga? Oo. Proud na proud siya sa'yo. Ang sipag mo raw at mataas ang pangarap. Yun nga lang, madalas siyang mag-alala sa kalagayan mo dahil mag-isa ka lang sa Maynila. Sabi niya pa nga sa akin, paano daw kapag nakapag-abroad ka na? Eh di mas lalo lang daw siyang mag-aalala sa'yo. Bakas ang sakit sa mga mata ni Emma. Ramdam kong maiiyak na siya pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kumukuha lang ako ng experience bilang nurse sa Maynila. Pero oras na makapag-abroad ako, pahihintuin ko na dapat si nanay sa pagtatrabaho. Nasabi nga rin niya sa akin ni Aling Minda. Mula pagkabata ko,
katulong na si nanay. Kaya ayaw ko sanang mamatay siya na isang katulong pa rin. Gusto kong maranasan niya ang isang maginhawang buhay. Pero paano pa ako makakabawi sa kanya ngayon? Wala na siya. Hinawakan niya ang kamay ko at sinamahan akong sumilip sa kabaong. Unang tingin ko pa lang sa bangkay ni Aling Minda ay tumulo na kaagad ang luha ko. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko agad na hindi mapayapa ang kanyang pagkamatay. Muli na naman tuloy bumalik sa isip ko ang gabing nakita ko siyang walang buhay sa mansyon. Ikaw, naniniwala ka bang nagpakamatay ang nanay ko? Ano? Kilala ko ang nanay ko. At alam kong hindi niya magagawa ang sinasabi nila. Ramdam kong may mali. Alam kong hindi siya nagpakamatay. Pero, Ikaw, naniniwala ka bang nagpakamatay siya? hindi. May nalalaman ka ba? Ha? Kasi... Huwag kang matakot na sabihin sa akin ang totoo. Kung may nalalaman ka na pwedeng makatulong sa akin, sabihin mo. Dahil kailangan kong bigyan ng hustisyang pagkamatay ni nanay. Pero hindi mo sila kaya. Sinong sila? Ang mga amo niyo ba? Oo. Sila nga. Anong ginawa nila sa nanay ko? Emma, huwag mong ilalagay sa kapahamakan ng sarili mo. Kung totoong may malasakit ka para sa namayapa kong ina, sasabihin mo sa akin kung ano ang nalalaman mo. Sa huli ay napilitan akong sabihin sa kanya ang nakita ko nung gabing yun. Ikinuwento ko ang bawat detalye. Sir Jupiter, para po akong nabunutan ng tinik dahil may napagsabihan na ako ng buong katotohanan. Pero sa kabilang banda may kaakibat rin po itong takot para sa mga susunod na mangyayari. Mga hayop sila! Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sasabihin sa kahit na sino na ako ang nagsabi sa iyo ng mga nangyari. Huwag kang mag-alala. Hindi kita idadamay dito. Laban ko to. At gagawin ko ang lahat upang makamit ang hustisya para sa nanay ko. Hanggang sa nakabalik ako sa mansyon ay hindi nawala sa isip ko ang naging pag-uusap namin ni Emma. Nabalot po ako ng takot, Sir Jupiter. Kahit na nangako siyang hindi niya ako idadamay, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala na baka malaman ng mga amo ko ang ginawa ko. At pag nagalit sila sa akin, alam kong hindi lang ako ang paparusahan nila kundi pati na ang pamilya ko. Natatakot rin ako para kay Emma dahil nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha na maghiganti. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya pero alam kong hindi ito magiging madali. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ilayin niyo po kami sa kapahamakan. Sana hindi ilagay ni Emma ang sarili niya sa peligro. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa kabila ng dami ng iniisip ko. Pero nagising ako nang marinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa akin. Linda! Linda! Si Aling Minda pa yung tumatawag sa akin. Kinilabutan po ako sa aking narinig, Sir Jupiter. Hindi po kasi ako pwedeng magkamali sa bagay na yun dahil kilalang kilala ko ang boses ni Aling Minda. Kaya mabilis akong bumangon at binuksan ang pinto upang makita siya. Pagkabukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang multo ni Aling Minda. Maputla, nanlalalim at nangingitim ang sulok ng mga mata at naliligo siya sa kanyang sariling dugo. Nakahiga po siya sa sahig at may kutsilong nakasaksak sa kanyang tiyan. Ganitong-ganito ang hitsura nung namatay siya. Aling Minda!
Tulungan mo ko. Bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ko. Pagbayarin mo sila. Panaginip lang. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang sarili ko. Trumiple ang pintig ng puso ko dahil parang totoong nangyari talaga ang panaginip ko. Hindi pa man ako tuluyang nakakahinga ng maayos ay nagtaka na ako nang makarinig ng ingay sa labas ng kwarto. Parang nagkakagulo ang mga tao sa labas. Mabilis akong lumabas ng kwarto at nagulat nang makita ang mga tao na nagpapanik. Anong nangyayari? Bakit may ambulansya? Anong nangyayari? Hoy ikaw! Ano pang ginagawa mo dyan? Hindi mo ba nakikita nagkakagulo na dito? Sumakay ka na sa ambulansya! Samahan mo si Aling Perla! Ano po bang nangyayari? Inatake sa puso si Lolo. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Po? Kumilos ka na, bilis! Sir Jupiter, isa po ako sa mga nagbantay kay Don Felipe sa ospital. Salitan kami ng isa pang katulong na si Aling Perla. Comatose po si Don Felipe at ang sabi ng doktor ay mababa ang tsansa nitong makasurvive. Kung hindi lang siguro dahil sa pera ng kanilang pamilya, baka wala na ito. Grabe naman. 5 araw na po kayo dito sa ospital, pero wala man lang ni isa sa mga kamag-anak niyang bumibisita. Pumupunta nga si Sir Elias dito minsan, pero ilang minuto lang, aalis na kaagad. Wala man lang ba ni isa sa mga kamag-anak at apo niyo ang tunay na nag-aalala para sa kalagayan niyo? Sa kabila ng kasamaan ni Don Felipe, hindi ko pa rin po mapigilang makaramdam ng lungkot para sa buhay na meron siya. Oo nga't mayaman siya, pero wala namang tunay na nagpapahalaga sa kanya. Sa tingin ko nga'y mas gusto pa ng mga kamag-anak niya na mamatay siya para mapaggatian na nila ang kayamanan nito. Hindi kaya kinakarma na si Don Felipe sa mga kasalanan niya? Teka, wala naman sigurong kinalaman dito si Emma. Hindi, imposible. Ay, kayo po pala yan, Aling Perla. Buti naman po't nandito na kayo. Kanina pa nga po ako nagugutom eh. Sige po magpapaalam na ako. Babalik na lang po ako dito bukas ng umaga. Kaagad kong kinuhang bag ko at lumabas na sa hospital room ni Don Felipe. At dahil kumakalam na ang sikmura ko'y nagdesisyon akong dumaan na muna sa kantin ng ospital. Medyo malayo pa kasi ang biyahe pabalik sa mansyon at hindi ko na talaga kayang tiisin ang gutom. Mabuti na lang at may natitira pa akong pera kaya nakabili ako ng hapunan ko. Pero habang kumakain ako ay nagulat po ako nang may biglang umupo sa harap ko. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makausap. Paano mo nalamang nandito ako? May pakpakang balita. Nalaman ko ang nangyari kay Don Felipe. Teka, wala ka naman sigurong kinalaman sa nangyari sa kanya, di ba? Nagpapatawa ka ba? Ano naman ang kinalaman ko sa nangyari sa kanya? Inatake siya sa puso. Hindi ako Diyos kaya hindi ko kontrolado ang nangyari sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Pero sisiguraduhin kong hawak ko na sa mga kamay ko ang susunod na mangyayari sa kanya. Anong sabi mo? Dumating ng pagkakataong hinihintay ko. Pero kailangan ko ng tulong mo. Ano namang magagawa ko para tulungan ka? Kung gusto mong patayin ko si Don Felipe, naku, hindi ko magagawa yun. Nakakatawa ka, Dinda. Siyempre, hindi yan ang ipapagawa ko sa'yo. Hindi tayo mga mamamatay tao kagaya ng hayop na yon. Anong gagawin ko? Nilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na bote. May laman itong langis at halamang ugat.
Inabot niya ang bote sa akin at binigyan ako ng isang misteryosong ngiti. Ipahid mo ito sa katawan ni Don Felipe. 3 beses sa isang araw. Pwedeng sa braso niya, sa kamay, sa noo, o kahit saang parte ng katawan niya. Basta't huwag mong kakalimutan gawin ito ng 3 beses bawat araw. Maliwanag ba? Bakit? Para saan ba to? Tsaka anong klaseng langis itong binigay mo sa akin? Huwag ka nang maraming tanong. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Mapapahamak pa si Don Felipe dito. Ikamamatay niya ba to? Ano ka ba? Langis lang yan. Paano naman yan mapapatay ang hayop na yon? Basta magtiwala ka lang sa akin, Linda. Hindi naman ako masamang tao eh. Pinag-isipan ko ng mabuti ang lahat ng ito. At sinisigurado ko sa'yo, pag naisakatuparan natin ang plano ko, mabibigyan na natin ng hustisyang pagkamatay ng nanay ko. Biglang sumagi sa isip ko ang napanaginipan ko kung saan humihingi ng hustisya si Aling Minda. Naisip ko na kung hindi ko siya natulungan para iligtas ang kanyang buhay kahit sa pagbigay man lang ng hustisya sa kanyang pagkamatay, ay makatulong ako. Kinakabahan ako sa plano mo. Sigurado ka ba talaga dito? Huwag kang kabahan, Linda. Di ba gusto mong makamit ang hustisya para kay nanay? Siyempre naman oo. Pero mahirap kalabanin ng pamilya nila eh. Kaya nga itong gagawin natin eh. Kahit lumapit tayo sa otoridad, hindi nila tayo matutulungan. Hawak ng pamilya nilang batas. Wala tayong laban sa kanila. Pero sa paraang naiisip ko, wala silang kawala dito. Hindi na nila matatakasan ang kasalanan nila. Ano ba kasi talagang plano mo? Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Hindi mo na kailangang malaman ang plano ko. Dahil ayaw naman kitang idamay pa dito. Humihingi lang ako ng konting tulong sa'yo. Dahil hindi ako magtatagumpay kung hindi mo ako tutulungan. Maliit na bagay lang naman tong hinihingi ko sa'yo eh. Sana gawin mo to para kay nanay. Nakikiusap ako sa'yo, Linda. Tulungan mo ako. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan ko ay pumayag pa rin akong tulungan si Emma. Paano ko naman hihindian ang anak ng pangalawa kong ina, lalo pat naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Isa siyang anak na gustong makamtan ng hustisya para sa kanyang ina. Sa loob ng 5 araw ay palihim kong pinapahira ng langis si Don Felipe. Sir Jupiter, sobrang bango po ng langis na yon. Humahalimuyak na parabang isang bulaklak. Ano bang meron sa langis na to at sobrang bango? Pwede na tong gawing perfume Nagugulay na talaga ako kung anong gustong gawin ni Emma. Para saan kaya itong pinapagawa niya sa akin? Pero mas lalo po akong nagulat at nagtaka sa sunod na nangyari kinabukasan. Maaga akong dumating sa ospital para palitan si Aling Perla sa pagbabantay kay Don Felipe. Pero naabutan ko doon si Sir Elias na tuwang-tuwa. Grabe, nakakamangha ang paggaling mo. Parang walang nangyari sa'yo Sigurado ka bang na ako matos talaga ako ng matagal? Hindi kaya niluluko mo lang ako? Hindi, Lo. Totoo ang sinasabi ko. Oh, andito si Linda. Isa siya sa mga nagbabantay sa'yo dito sa ospital. Linda, sabihin mo nga sa kanyang nangyari. Opo, Don Felipe. Totoo po na komatos kayo ng 10 araw. Inatake po kayo sa puso at ang sabi po ng doktor ay maliit ang tsansa na magigising pa kayo. Pues, sabihin mo sa doktor na yon, dapat siyang tanggalan ng lisensya. Di naman pala siya magaling eh. Anong maliit ang tsansang magigising ako? O tingnan mo naman ako ngayon buhay na buhay. At pakiramdam ko ay mas malakas ako ngayon. Hindi ako nahihilo o nanghihina. Wala akong nararamdaman kahit anong sakit sa katawan. Isang milagro po ang nangyari, Lo. Siguro ay dahil ito sa araw-araw kong pagdarasal na gumaling kayo. Dinidig ng Diyos ang mga panalangin mo, Apo.
Alam kasi niya na mabuti akong tao at hindi pa dapat mawala sa mundong ito. Marami pa akong bisyong gagawin at marami pa akong mga taong gustong tulungan. Kumulo ang dugo ko habang pinapakinggan ang kanilang usapan. Paniwalang-paniwala talaga si Don Felipe na mabuti siyang tao sa kabila ng mga kahayupang ginawa niya. Imbes na sumingit sa usapan nila ay kumilos na lang ako at niligpit ang mga gamit ni Don Felipe. Gusto na kasi nitong umuwi kaagad sa mansyon. Pumasok sa kwarto ang doktor at pinigilan siyang umuwi. Ang sabi nito ay mas mabuti raw kung mag-run muna sila ng tests at obserbahan muna ang kalagayan ni Don Felipe. Ano pa bang obserbahan mo, Dok? Kita mo namang magaling na ako. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Kaya huwag mo na akong ikulong sa ospital na ito. At baka manghina lang ako. Pipirmahan ko na kung anong kailangan kong pirmahan para lang ma-discharge na ako. Ngayon din. Linda, ano ba ang kupad-kupad mo naman? Hindi ka pa ba tapos ligpitin ang mga gamit ko? Malapit na po akong matapos. Abay, bilisan mo. Ayoko nang magtagal sa isinumpang lugar na ito. Pagka-uwi sa mansyon ay mas lalo kong napansin ang kakaibang lakas ni Don Felipe. Mas mabilis siyang kumilos at maglakad. Nag-exercise pa nga siya agad para ma-maintain raw ang kanyang kalusugan. Lahat ng tao sa mansyon ay namangha sa kanyang ipinamalas na lakas, kaya naman biglang may pumasok sa isip ko. Hindi kaya may kinalaman ito sa ibinigay na langis ni Emma sa akin? Pero bakit niya naman pipigilan lang isang pagpalakas si Don Felipe? Akala ko pa gusto niyang pagbayarin ito. Imbis na mahirapan ay mas nakatulong pa sa kanyang langis na yun. Kinabukasan ay nagdesisyon akong puntahan si Emma. Kailangan ko siyang makausap upang magkaroon ng kasagutan ang mga tanong sa isip ko. Pero bago pa man ako nakaalis ay nabulantang na ako sa sumalubong sa akin sa may sala. Oh, Linda, tamang-tama, nandito ka. Ipapakilala ko sa iyo ang personal nurse ni Lolo. Ito nga pala si Emma. Magandang umaga, Linda. Ikinagagala kitang makilala. Sobrang tamis ng ngiti ni Emma sa akin pero hindi ko maiwasang kilabutan sa presensya niya. Ang galing po niyang umarte sa harap ni na Don Felipe. Mistula siyang anghel na napakabait at napaka-inosente. Para bang hindi niya kinamumuhian ang pamilyang to. Hindi ako nakasagot sa kanya. Basta na lang akong tumango at pinilit ang sarili kong ngitian siya. Bukas sa bukas ay pupunta tayo sa ancestral house namin sa Pangasinan. Doon natitira si Lolo para mas presko ang hangin at malayo sa stress. Kayong dalawa ni Emma ang makakasama ni Lolo doon. Ikaw bilang katulong at si Emma naman ay bilang nurse. Kayong dalawa ay nakafocus lang sa pag-aalaga kay Lolo. Kayo ang magsisilbing caretaker niya. Kayo na rin ang magiging housekeep doon. Maliwanag ba? Opo, sir. At syempre dahil mas malayo ka sa pamilya mo, huwag kang mag-alala dahil dadagdagan namin ng sweldo mo. Maraming salamat po. Ni hindi ko magawang salubungin ang tingin ni Emma dahil kinikilabutan talaga ako sa kanya. Kinahaponan ay naabutan ko siyang mag-isang nagpapahangin sa may garden. Kinuha ko na ang pagkakataong ito para makausap siya ng masinsinan. Ano ba talagang plano mo? Linda, ikaw pala yan. Kinulat mo naman ako. Anong meron dun sa langis na ibinigay mo sa akin? Bakit biglang kumaling at lumakas si Don Felipe? Pwede ba? Kumalma ka nga. Masyado kong nag-aalala. Wala ka bang tiwala sa akin? Oo. Anak ka ni Aling Linda. Pero hindi kita kilala.
Hindi ko alam kung anong klaseng planong meron ka. Hindi kita pipiliting magtiwala sa akin. Pero ang hinihingi ko lang mula sa'yo ay hayaan mo ako sa ginagawa ko. Hayaan mo kong makamit ang hustisya para sa nanay ko. Yan naman pareho ang gusto natin pero... Ay naman pala eh. Kaya huwag kang maraming tanong. Nagawa mo ng pinapagawa ko sa'yo. At pangako ko sa'yo, wala ka ng ibang bagay na kailangang gawin. Kunti ang manahimik. Ako nang bahala sa lahat. Hindi matutuwa ang nanay mo dito sa ginagawa mo. Huwag mong idadamay sa usapang itong nanay ko. Huwag kang umakto na para bang kilalang kilala mo siya. Pasensya na. Hindi ko intensyong saktan ka. Ang sa akin lang naman. Hindi mo alam kung gaano kahihirap ang pinagdaanan ko ngayon. At ng pamilya namin. Para kaming pinapatay sa sakit. Kaya utang na loob, Linda. Manahimik ka na lang at hayaan mo kung isagawa ang plano ko. Bago pa man nagliwanag ay bumiyahe na kami kinabukasan patungo sa ancestral house nila sa Pangasinan. Sa kotse pa lang ay napansin ko nang magaan kaagad ang loob ni Don Felipe kay Emma. Para bang matagal na silang magkakilala kung magtawanan. Masaya ako, Lo, at nagkasundo na kayo nitong si Emma. Abay, bakit naman hindi? Napakabait ng batang ito. Magang kausap, laging nakangiti at mahilig pang magpatawa. Nagagandahan lang kayo sa akin eh. Isa rin yan sa mga rasoda. Importante sa akin na magkasundo kayo. Dahil kayo ang magkakasama sa ancestral house. Siyempre, madalas ko naman kayong bibisitahin. Pero may mga araw talaga na magiging busy ako sa negosyo. Huwag mo akong alalahanin. Ang gusto ko ay pangalagaan mo ng maayos ang negosyo natin. At kung may mga aberya, tawagan mo kaagad ako. Huwag na po kayong mag-alala, Lo. Ako na pong bahala sa lahat. Hindi ko inasahang itinayo pala sa isang liblib na lugar ang ancestral house nila. Mula sa main highway, lumiko kami sa isang maliit na kalsada. Tahimik ang nasabing lugar. May mga dadaanan kaming iilang mga maliliit na bahay. Pero habang tumatagal ay mga bakanting lote at nagtataas ang puno na ang nakikita namin. Ito na ba yung ancestral house? Ito na nga. Wow! Ang ganda naman. Parang kagaya ng mga Victorian mansion na nakikita ko lang sa pelikula at magazine. Isa ito sa mga pamana ng aming mga ninuno. Ipinatayo ang bahay na ito 2 taong bago sinakop ng mga Hapon ang ating bansa. Nagsilbing kwartel pangaraw to ng mga sundalong Hapon eh. Inalagaan talaga to ng aming pamilya sa nakalipas na mga taon. Kaya kita mo naman, ang gandang-ganda pa rin tingnan hanggang ngayon. Totoo, Don Felipe. Nakakamanghang pagmasdan. Sinalubong kami ng 2 katulong at isang hardinero nila doon. Kaagad po akong nagtungo sa magiging kwarto ko dahil ang sabi ni Emma ay siya na raw ang bahala kay Don Felipe. Aaminin ko pong napakaganda talaga ng nasabing bahay. Antigo ang mga kagamitan sa loob at parang nag-time travel sa sinaunang panahon. Una kong ginawa ay ayusin ang mga gamit ko. Medyo malaki po ang kwarto ko doon kumpara sa kwarto ko sa mansyon. Siguro kakasya nga doon ng 5 tao. Habang abala ako sa pag-ayos ng mga gamit ko ay natigilan ako nang may narinig akong boses na nag-uusap sa labas. Lumapit ako sa may bintana kung saan makikita mula doon ang hardin. Sigurado ka bang matutulungan mo talaga ako? Baka naman niloloko mo lang ako Sinasabi ko sa iyo, Emma. Hindi ako nakikipagbiroan dito. Pag nalaman kong niloloko mo lang ako, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo.
Hindi ba't sinabi ko na siyang tutulungan na kitang makuha ang kayamanan ng lolo mo? Siguraduhin mo lang. Magtiwala ka lang sa akin. Namilog ang mga mata ko sa aking narinig. Dito ko napagtanto na magkasabwat pala silang dalawa. Pero paano nagawang bilugin ni Emma ang ulo ni Sir Elias? Habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kaba ko sa mga pinaplano niya. Kinagabihan ay muli akong nagkaroon ng pagkakataong makausap si Emma. Kasalukuyan akong naghuhugas ng pinggan nang bumaba siya at nilapitan ako. Ay, salamat. Natulog na rin si Don Felipe. Grabe. Ang daldal ng matandang yon. Sarap busalan ng bibig. Oh, tulungan na kita sa paghuhugas. Wag na, kaya ko na to. Galit ka ba sa akin? Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Sir Elias kanina. Sinadya akong iparinig yun sa'yo dahil ayokong maglihim sa'yo. Ayaw mo naman palang maglihim sa akin. Bakit ayaw mo sabihin sa akin kung ano ba talagang plano mo? Sasabihin ko rin naman sa'yo, pero hindi muna ngayon. Hayaan mo muna akong gawin ang mga dapat kong gawin. Si Sir Elias, paano mo siya napapayag na tulungan ka? Tsaka, bakit ka ba nakikipagtulungan sa isang katulad niya? Siya ang nagtago ng katotohanan kung paano namatay ang nanay mo. Siya ang nagpahit sa mga otoridad. Huwag kang mag-alala, dahil may plano rin ako para sa kanya. Hindi lang si Don Felipe ang magbabayad, kundi pati na rin ang Elias na yon. Naghahanda na ako para matulog noon habang tumatakbo pa rin sa isip ko ang mga sinabi ni Emma. Ipinagdasal ko po siya na sana'y gabayan siya ng Diyos at hindi mapahamak sa kanyang mga gagawin. Pagkatapos magdasal, ay hihiga na sana ako nang biglang Sino yan? tumayo ako at binuksan ng pinto. Pero wala naman akong nakitang kahit sino sa labas ng kwarto ko. Sino kaya yun? Mabilis kong sinara ang pinto dahil kinilabutan na ako. Pero nang lumingon ako sa may kama, nagulantang ako sa bumungad sa akin. Nakita kong nakatayo sa tabi ng kama ang kaluluwa ni Aling Minda. Nakatitig siya sa akin, maputlang maputla at naliligo sa sariling dugo. Pigilan mo ang anak ko. Huwag mong hayaang ipagpatuloy ni Emma ang kanyang ginagawa. Aling Minda! Masusunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Tulungan mo siya. Pakiusap. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Umatras naman ako hanggang sa naramdaman kong dumikit na ang aking likod sa pinto. Naramdaman ko ang pagdampi ng malalamig niyang kamay sa aking balikat. Mas lalo lang din akong kinilabutan nang inilapit niya ang kanyang maputlang mukha sa akin. Tulungan mo siya. Masusunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Pigilan mo siya. Tulungan mo siya. Nang hina ako at unti-unting nandilim ang aking paningin hanggang sa... Isang masamang panaginip na naman. Parang totoo talagang nangyari. Hindi kaya yun talagang gustong iparating ni Aling Minda sa akin. Ayaw niyang ipagpatuloy ni Emma ang kanyang pinaplano. Pero paano ko naman siya pipigilan? Masyadong determinadong maghiganti si Emma at hindi ko rin naman siya masisisi. Kinaumagahan, maaga akong umalis para mamalengke. Mabuti na lang at may dumaang tricycle nung lumabas ako ng ancestral house. Medyo malayo ang palengke. 10 minuto na kaming bumibiyahe pero hindi pa rin kami nakakarating doon. Nasa liblib na lugar na rin kasi talaga ang bahay. Sa katunayan ay isang malawak na kakahuyan na ang makikita mo sa likod ng ancestral house.
Habang bumibiyahe ay may nadaanan kaming mga taong nagkukumpulan sa isang bakanting lote. May nakita rin kaming mga pulis doon. Kuya, pakihinto pa saglit. Titingnan lang natin kung anong pinagkakaguluhan nila doon. Inihinto ng driver ang tricycle at sabay kaming bumaba para makiusisa. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko at parang bumaliktad ang sikmura ko sa aming nakita. Isang matandang lalaki ang nakahandusay sa bakanting lote. Wala na itong buhay. Bukas ang tiyan, wala nang laman loob, pati ang mga mata nito ay wala na rin. Natuyo na ang mga dugo sa katawan nito at nilalangaw na ang bangkay nito. Oh, Diyos ko! Sino naman kayo walang pusang may kagagawa nito? May tao pa talagang kayang pumatay sa ganito kabrutal na paraan? Narinig ko naman ang usap-usapan ng mga taong nakikiusisa rin. Ayon sa kanila, imposibleng normal na tao ang may kagagawan nun. Sir Jupiter, malakas po ang paniniwala nila na kagagawan ito ng isang aswang. Usap-usapan hanggang sa palengke ang tungkol sa aswang. Nabalot ng takot ang buong bayan sa mga sumunod na araw. May mga kalalakihan ang sumubok na tugisan ng aswang pero lahat sila ay hindi nagtagumpay. Nasundan pa ang pambibiktima ng aswang at halos kada umaga ay may natatagpo ang bangkay na wakwak ang katawan sa mga bakanting lote. Sir Elias, ginabi po yata kayo. Ang dami ko kasing inasikaso sa negosyo namin. Hindi na nga sana ako tutuloy eh. Kaso nakapangako ako kay Lolo na bibisitahin ko siya ngayon. Nagpapahinga na po si Don Felipe. Narinig niyo ba ang tungkol sa kumakalat na balita dito ngayon? Galing ako sa palengke kanina para mamili ng pagkain. At narinig ko ang usapan ng mga tindera. Yung tungkol po sa aswang? Ay, opo sir. Kalat na nga po ang balitang yan dito eh. Ako mismo nakita ko po yung isang biktima ng aswang. Nakakapangilabot. Kaya kailangang magdoble ingat kayo dito. Huwag na huwag kayong lalabas paggabi. Kayo rin po. Huwag na kayong magpapagabi sa daan. Delikado na ang panahon ngayon. Hindi po nakaligtas sa akin ang pagtitinginan nilang dalawa na alam kong may ibig sabihin. Kumain na po ba kayo? Ipaghahain ko po kayo, sir. Hindi na, Linda. Pagod ako. At gusto ko nang magpahinga. Tinalikuran na niya kami at diretsong umakyat patungo sa kanyang kwarto. Pero bago sa tuluyang umakyat ay muli silang nagtinginan ni Emma. Gusto ko sanang itanong kung ano ang ibig sabihin ng tinginan nila pero hindi na lang ako nagsalita. Dahil alam kong hindi naman ako sasagutin ni Emma. Ikaw, Linda, hindi ka pa ba magpapahinga? Gabi na. Alam kong pagod ka dahil ang dami mong ginawa buong araw. Oo, magpapahingi na rin ako. Ako nang bahalang magsara ng mga pinto at bintana. Magpahinga ka na. Sige, siguraduhin mong masasara mo lahat ng pinto at bintana ha. Alam mo namang delikadong panahon ngayon. Huwag ka mag-alala. Walang aswang na makakapasok dito. Hindi na lang ako nagsalita at papasok na sana sa kwarto ko. Pero natigilan ako nang marinig ang malakas na sigaw at iyak ni Don Felipe. Nagkatinginan kami ni Emma at mabilis na umakyat papunta sa kwarto nito. Tama na! Ayoko na! Tigilan mo na ako! Anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Pinuntahan ko lang siya dito sa kwarto niya para i-check ang kalagayan niya. Lalabas na sana ako nang bigla siyang gumising at naging hysterical. Paalisin niyo siya rito. Ayoko siyang makita. Patay na siya!
Don Felipe, sino po bang tinutukoy niyo? Sino ang gusto niyong paalisin? Nakakatakot ang itsura niya. Maputla, duguan. Nanlilisik ang mga mata. Nandito siya kasama natin. Nakatayo siya sa may bintana. Sino, Lo? Papatayin niya ako. Gusto niya akong isama sa hukay. Pero hindi siya magtatagumpay. Mas malakas ako sa'yo. Minda! Hindi mo ako mapapatay! Otomatikong napalingon ako kay Emma at nakita ko agad ang galit sa kanyang mga mata. Pero mabilis niya itong itinago, tumaktong nag-aalala para sa matanda. Sino po si Minda? Dating katulong namin sa mansyon na nagpakamatay. Nakita ko mismo ang bangkay niya. Pero hindi ko alam kung bakit ako ginagambala ng kaluluwa niya. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Sigurado po ba kayo? Siguradong sigurado. Malinis ang konsensya ko. Mabuti akong tao, kaya ikaw, Minda, umalis ka na dito. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Wala ka ng lugar sa mundo ng mga buhay. Nasa impyerno na. Sa impyerno ka na babagay. Kailangan nating pakalmahin ang lolo mo. Hindi ito makakabuti para sa kalusugan niya. Masyadong mabilis po ang mga pangyayari. Nagulat na lang ako nang makita kong itinatali na nila si Don Felipe sa kama para hindi ito makagalaw. Ano bang ginagawa niyo? Talagan niyo nga ako! Ginagawa niyo akong preso! Emma? Sir Elias? Anong ginagawa niyo? Hindi nila ako sinagot at nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa. Pagkatapos itali si Don Felipe ay naglabas ng syringe si Emma at itinusok ito sa braso ng matanda. Pampakalma raw. At ilang saglit lang ang nakalipas ay nawalan ng malay si Don Felipe. Emma! Sir Elias, anong ginagawa niyo? Bakit niyo ito ginagawa sa kanya? Pwede ba, Linda, manahimik ka nga? Naririndi na ako sa'yo. Ang dami mong tanong. Pero sir, Ba't parang may mas alam ka pa kay Emma? Nurse ka ba? May alam ka bang mas mabuting paraan para pakalmahin ang lolo ko? ang sa akin lang naman po. Lumabas ka nga dito at magpahinga ka na lang. Hayaan mo na lang kami dito. Sige na, Linda. Matulog ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang pasyente ko. Alam ko ang ginagawa ko. Sa kabila ng pagtataka at pag-aalala ko ay wala na akong nagawa kundi ang iwan sila. Alam ko kasing hindi ako mananalo laban sa kanilang dalawa. At natatakot rin akong mapagalitan ni Sir Elias. Hanggang sa pagtulog ko ay nasa isip ko pa rin ang nangyari kay Don Felipe. Totoo kayang nagpapakita talaga sa kanya ang multo ni Aling Minda? Kinabukasan ay mas nauna pang gumising sina Don Felipe sa akin. Naabutan ko sila nina Emma at Elias na masayang nagkwekwentuhan sa kusina habang kumakain. Kanina pa ba kayo gising? Naku, pasensya na. Hindi ako nakapaghanda ng agahan. Okay lang. Ito kasing si Don Felipe. Hindi pa man pumuputok ang araw, gising na. Kaya ako nang kumilos ng maaga para ipaghanda siya ng agahan. Salamat, Emma. Ang sarap-sarap naman itong hinanda mong dinuguan, Emma. Hindi mo nasabi sa akin na magaling ka palang magluto. Oh, dahan-dahan lang sa pagkain, Lo. Hindi ka mauubusan. Sa'yo lang lahat ng yan. Ang sarap-sarap kasi. Emma, paano ka bang natutong magluto? Tinuruan po ako ng nanay ko. Isa sa mga specialty niyang dinuguan. Dati po kasi siyang katulong. Siyang nagluluto ng mga kinakain ng kanyang amo. Kaya lang, wala na siya. Patay na. Pinatay ng walang awa niyang amo. Napakawalang puso naman ang amo niya. Pinakulong mo ba? Masyadong maimpluwensya eh. Ano namang laban ng isang mahirap na katulad ko? Gusto mo, tulungan kita.
Kung hindi mo na itatanong, malawak rin ang impluensya ko. Yang mga otoridad na yan, pera lang naman ang katapat ng mga yan eh. Talaga po, Don Felipe? Kaya niyong bayaran ng batas? Walang hindi nadadaan sa pera. Grabe, ang sarap talaga nitong dinuguan mo. Magluto ka ulit ito bukas, ha? Ano nga pala ang pangalan ng dating amo ng nanay mo? Akong bahala sa hayop na yon. Huwag na po, hindi na kailangan. Naayos ko ng lahat. Pinagbabayaran niya ng kasalanan niya ngayon. Mabuti namang kung ganon. Basta kung gusto mo siyang parusahan pa, sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat po. Linda, tikman mo nga itong dinuguan at subukan natin kung kaya mo tong gayahin. Total, ikaw naman talaga ang tagaluto dito. Huwag! Grabe naman ang reaksyon mo. Parang may mamamatay. Hindi naman po sa ganon. Sinadya ko kasing iluto yan para sa inyo. Espesyal po ang dinuguang ito. Espesyal. Opo, huwag kayong mag-alala. Tuturuan ko si Linda kung paano ito lulutuin. Sige na nga, huwag na. Alam ko namang hindi ito magagaya ni Linde. Mahirap kopyahin ang original. Nagkatinginan kami ni Emma at dito ko napagtanto na hindi isang simpleng dinuguan ang hinanda niya para kay Don Felipe. May kakaiba siyang nilagay sa pagkain yon, kagaya ng may kakaiba ring inihalo doon sa langis na binigay niya sa akin para ipahid kay Don Felipe. Muli ay hindi na ako nag-usisa dahil alam kong wala rin naman akong makukuhang sagot sa kanya. Pero sa likod ng isip ko, sinabi ko sa aking sarili na aalamin ko ang katotohanan. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy pa rin ang pagkalat ng kwento tungkol sa gumagalang aswang. Wala nang lumalabas sa gabi dahil maaga pa lang ay naghahapunan na ang mga tao at maagang natutulog. Gayunpaman, may mga nabibiktima pa rin ang aswang. May mga iilan pa ring bangkay ang natatagpo ang wakwak ang katawan. Sir Jupiter, naisip kong umuwi na lang sa amin at maghanap ng ibang trabaho. Natatakot na po kasi ako sa mga nangyayari at hindi ko na rin alam kung ano ang ginagawa ni Emma. Hanggang sa dumating ang gabing bumago sa buhay ko. Ang gabing nakita kong wala sa sarili si Don Felipe habang kumakain ng tao. Tama na, Emma. Ayoko na. Hindi ko na kayang saksiyan tong ginagawa mo. Sumusobra ka na. Anong sumasobra? Yung ginawa niya sa nanay ko. Hindi ba sobra-sobra yon? Pinatay niya ang nanay ko. Alam ko. Pero may ibang paraan upang makamit ang hustisya. Hindi kailangan umabot sa ganito. Kaya kung ayaw mo talaga magpapigil, aalis na ako. Ayokong madamay dito. Mabilis ko siyang tinalikuran at nagmamadaling pumasok sa kwarto ko. Kaagad kong niligpit ang mga gamit ko at nilagay sa bag. Aalis na ako sa gabing iyon mismo. Hindi ko na kayang magtagal pa sa ancestral house kasama sina Emma at pagkatapos kong mag-impake, kaagad na akong lumabas ng kwarto. Ngunit pagkabukas ko ng pinto ay nakaabang na sa akin si Don Felipe sa labas. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Matatalas ang ngipin at naliligo pa sa dugo ng taong kinain niya kanina. Naglalaway pa siya na parabang takam na takam sa akin. Napatras ako sa takot, Sir Jupiter. Alam ko kasi na anumang oras ay susugurin na niya ako at walang habas na papatayin. Don Felipe, huwag po. Maawa po kayo sa akin. Nakita kong nakatayo sa kanyang likuran si Emma. May binulong siyang isang dasal na hindi ko maintindihan
Habang inuusal niya ang mga katagang ito ay unti-unti namang nanghina ang aswang. Ilang saglit lang ay tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Anong ginagawa mo? Teka, may kapangyarihan ka? Magpasalamat ka na lang na iniligtas ko ang buhay mo. Ano ka ba talaga, Emma? Sabihin mo na sa akin ang totoo. Nakikiusap ako. May kaalaman ako sa itim na kapangyarihan. Natutunan ko ito mula sa tiyahin ko. Ang nakatatandang kapatid ni nanay na isang makapangyarihang mangkukulam. Hindi nagkaroon ng asawa at mga anak ang tiyahin ko. Kaya sa akin niya ipinamana ang kanyang kaalaman bago siya namatay. Ano? Tutuloy si nanay sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kaya mula pagkabata, inilalayo niya na kami sa tiyahin namin. Pero nang iniwan ako ng lalaking minahal ko, nang makabuntis siya ng ibang babae, hindi ko nakayanan ang sakit. Hindi ko nakontrol ang galit ko. Kaya lingid sa kaalaman ni nanay, lumapit ako sa tiyahin ko upang humingi ng tulong. Sa loob ng ilang taon, palihim akong pumupunta sa bahay niya upang magpaturo ng paggamit ng itim na kapangyarihan. Hanggang sa naging isang magaling at malakas na mangkukulam ako. Ay, Diyos ko. At inilihim mo ito kay Aling Minda? Wala naman akong ibang pinagamitan ng kapangyarihan ko, kundi ang dati kong nobyo. Sa katunayan, matagal ko na itong hindi ginagamit. Gusto ko kasi magkaroon ng normal na buhay. Pero nung nalaman ko ang tungkol sa nangyari kay inay, hindi ko na naman nakontrol ang galit ko. Masisisi mo ba ako? Pinakamamahal kong inang pinatay ng halimaw na to. Sa tingin mo, iiyak na lang ako at walang gagawin? Yung binigay mo sa aking langis? Oo. May kasama yung kapangyarihan na siyang naging dahilan ng pagiging aswang ni Don Felipe. Bakit? Dahil gusto kong magdusa siya. Oo. Isa nga siyang malakas na aswang ngayon. Pero kita mo naman, di ba? Hawak ko pa rin siya sa kamay ko. Isang dasal ko lang, bagsak agad siya. Kaya pala na panaginipan ko sa Aling Minda. Ang sabi niya sa akin, pigilan raw kita. Dahil kung hindi, masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Sa tingin mo, may pakialam pa ako sa bagay na yan? Huli na ang lahat para sa akin, Linda. May nakalaan ang pwesto para sa kaluluwa ko sa impyerno. Kaya hanggat narito pa ako, ipaghihiganti ko ang nanay ko. Habang tinitingnan at pinapakinggan ko siya ay mas napagtanto kung wala na nga akong magagawa pa upang baguhin ang isip niya. Desidido na siyang ituloy ang kanyang plano. Kaya naman nagdesisyon na rin akong iwan siya, Sir Jupiter. Hindi ko kayang masaksihan ang tuluyang pagsira niya ng kanyang buhay alang-alang sa paghihiganti. Aalis na ako. Hindi! Hindi ka pwedeng umalis. Sir Elias, Elias, hayaan mo siya. Hindi siya kasama sa plano. Narinig mong sinabi ko, Linda. Hindi ka pwedeng umalis. Alam mo na ang lahat. Kaya hindi ka na pwedeng umatras. napakamakasarili mo. Anong klase kang apo? Paano mo ito nagawa sa sarili mong lolo? Nakipagsabwatan ka sa isang taong gumagamit ng itim na kapangyarihan? Wala kang alam kaya manahimik ka. Elias, pwede ba? Tumigil ka na! Alam mo ba kung gaano kahirap maging apo ni Lolo Felipe? Sa tingin mo madaling mabuhay na araw-araw pinamumukha sa'yo na wala kang kwenta? Ang gusto ko lang naman ay makita niya ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilya namin eh. Para sa negosyo namin. Pero kahit anong gawin ko, kailanman ay hindi ako naging sapat sa kanya. Tapos nalaman ko pa nakakarampot naman na lang naman pala ang ibibigay sa akin oras na mamatay siya. Kaya mo ginagawa ang lahat ng to? Tama nga ako. Makasarili ka! Makasarili na akong makasarili. Pero nung sinabi ni Emma sa akin na kaya niyang bilugin ang isip ni Lolo para ibigay sa akin ang kayamanan niya, hindi na ako nagdalawang isip na makipagtulungan sa kanya.
Wala namang ibang karapat-dapat na magmana ng kayamanan ni Lolo sa pamilya namin, kundi ako. Masama bang angkinin ko ang bagay na para naman talaga sa akin? Hayop ka! Linda, umalis ka na. Hindi. Hindi siya pwedeng umalis. Aalis siya sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ka ba nag-iisip, Emma? Paano ang plano natin? Mapupulilyaso ang plano natin kung paaalisin mo siya. Linda, may 5 minuto na lang bago magising si Don Felipe. Kaya tumakbo ka na. Tumakbo ka ng sobrang bilis. Bilisan mo ang kilos mo. Dahil sa oras na magising ang aswang na to, hahabulin ka niya. At wala na akong gagawin para tulungan ka. Ano? Gusto mong umalis, di ba? Pues, kailangan mong harapin ang resulta ng desisyon mo. Wala kang maaasahang tulong mula sa akin. Hindi na po ako nag-aksaya ng panahon, Sir Jupiter. Kung totoo ang sinasabi niyang magigising na ang aswang sa loob ng 5 minuto, konting panahon na lang ang meron ako. Kaya binilisan ko ang aking kilos upang makalayo na ako doon. Iniwan ko na rin ang gamit ko upang hindi ito makasagabal sa pagtakbo. Wala na ring nagawa si Elias para harangan ako dahil pinigilan siya ni Emma. Takbo! Bilis! Hinihingal na ako sa mabilis na pagtakbo pero hindi pa rin ako tumigil. Tumatakbo rin kasi ang oras at malapit nang magising ang aswang. Kailangan kong makalayo agad bago pa ako maabutan nito. Tahimik na ang kalsada. Wala kang makikitang kahit isang tao o sasakyan doon. Wala akong mahihinga ng tulong kaya sarili ko lang ang maaasahan ko. Hindi ako nagpadaig sa takot na aking nararamdaman. Tinatagan ko ang aking loob habang patuloy sa pagtakbo. Saan galing yung ilaw na yun? Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ang isang kotseng sumusunod sa akin. Pamilyar sa akin ang nasabing kotse kaya mas lalo akong kinabahan nang mapagtanto ko kung ano ang nangyayari. Hinahabol ako na Sir Elias. Tayo niya talaga kung wala ako umalis. Hindi! Hindi! Hinarang niya sa daanan ko ang kotse at mabilis na bumaba mula doon. Hindi pa rin ako sumuko. Sinubukan ko pa rin tumakbo kahit alam kong mahihirapan akong makatakas sa kanya. Subukan mong tumakbo ulit at pasasabugin ko yung bungo mo. Sir Elias, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po ako saktan. Hayaan niyo na lang po ako umalis. Nakalimutan mo na pang sinabi ko kanina. Marami ka ng alam. Kaya hindi ka na pwedeng umalis. Wala po ako pagsasabi ng kahit sino. Basta hayaan niyo na po ako umalis. Gusto ko na bumalik sa pamilya ko. Ayoko na dito. Pasensya na. Pero hindi mo ako madadaan sa mga paiyak-iyak mo. Tawagin mo na akong halimaw, demonyo, walang puso. Lahat na itawag mo sa akin. Pero hindi pa rin kita pwedeng hayaang makalis. Sir, maawa kayo sa akin. Maawa kayo sa At sa akin. tingin mo, papaniwalaan ko ang sinasabi mo ngayon? Na wala kang pagsasabihan ng nalalaman mo? Pero ba ka? Hindi mo ako makukuto. Hindi ko po kayo nilaloko, sir. Wala po talaga akong pagsasabihan ng kahit sino. Parehong namilog ang mga mata namin nang marinig ang pag-angil na gaswang at nakita nga namin si Don Felipe na paparating. Walang ano-ano'y sinugod nito si Elias. Dahil sa gulat at takot ay nabitiwan ni Elias ang hawak ng baril, pero nagawa naman niyang iwasan ang pag-atake ng aswang. Hindi po ako nakagalaw dahil sa labis na pagkagulat. Nakakapanghilakbot tingnan ng aswang habang nakikipaglaban kay Elias. Walang tigil ito sa pag-atake habang si Elias naman ay patuloy na umiiwas habang sinisikap abutin ang nahulog na baril. Hindi mo ako mapapatay! Hindi mo ako masasaktan! Sa pagkakataon to,
Ako naman ang mananalo! Hindi ba't lagi niyo akong tinatawag na talunan? Pues, sa pagkakataong ito, patutunayan ko sa inyo na hindi ako talunan! Na malakas ako! Nakipaglaban si Elias sa aswang kahit na halatang mas malakas ito sa kanya. Nakita ko kung paanong sinubukan niyang abutin ang baril pero bago pa man niya itutuluyang mahawakan ay sinunggaban na siya ng aswang. Tuluyan na siyang kinain ng aswang. Nakita ko kung paano binuksan ng aswang ang kanyang tiyan at kinain ang kanyang laman loob. Naligo si Don Felipe sa dugo ng kanyang sariling apo habang sarap na sarap sa pagkain ng laman nito. Kinuha ko naman ang pagkakataong ito para tumakas. Kahit na nanginginig pa ang katawan ko sa aking nasaksihan ay pinilit ko pa rin ang sarili kong kumilos. Alam ko kasi na kapag tapos na ang aswang sa pagkain ay ako naman ang isusunod nito. Diyos ko! Tinunod niyo po ako, Diyos ko! Ilang saglit ang lumipas ay narinig ko ang mga yabag na tila may humahabol sa akin. Nangahas akong lingunin ito at nakita ko na nga na ako naman ang pinupunteriya ng aswang. Pinagana ko ang aking isip at sinikap na hindi magpadala sa takot. Hindi naging madali pero nagawa ko pa rin ituloy ang pagtakbo sa kabila ng aking panghihilakbot. Pero sadyang mas mabilis at mas maliksi sa akin ang aswang. Naabutan pa rin ako nito at mabilis na sinugod. Mabuti na lang ay nagawa kong iwasan ang pag-atake nito. Pero bumagsak naman ako sa lupa at nahirapang tumayo dahil nagtamo ako ng malaking sugat sa binti. Wala akong nakitang kahit konting awa sa matalim na mata ng aswang. Bumuka ang bibig nito. Naghalo ang laway at dugo doon at muli itong umangil bago ako sinunggaban. Napasigaw na lang ako ng sobrang lakas ng tuluyang makalapit sa akin ang aswang. Ipinikit ko ang mga mata ko at hinanda ng aking sarili sa kamatayan. Pero nagulat ako nang bigla itong manghina at bumagsak sa lupa. Anong nangyari? Emma? Maswerte ka at mahalaga ka sa nanay ko. Kaya hindi pa rin kita kayang talikuran. Salamat. Tinulungan mo ako. Ano kaya magiging reaksyon ng Don Felipe na yon? Oras na malaman niyang siya mismang pumatay sa apo niya. Tsaka kung hindi niya ito matatanggap, magiging miserable siya. Sinadya mo ba to? Nahayaan siyang patayin si Elias. Oo naman. Parte yan ang plano ko. Sa tingin mo ba itutulungan ko talaga si Elias sa pansarili niyang interes? Pagkatapos niyang pagtakpan ng katotohanan? Siyang nagpalabas na nagpakamatay si nanay. Kaya hindi ko rin mapapalampas ang kasalanan niya. Anong plano mo ngayon kay Don Felipe? Habang buhay ko siyang kokontrolin bilang isang aswang. At sa tuwing magbabalik siya sa pagiging tao, ipapaalala ko sa kanya ang mga karumal-dumal na bagay na ginawa niya kinagabihan. Unti-unti ko siyang pahihirapan. Hanggang sa siya na mismo ang humiling sa akin, napatayin ko siya. Diyos ko, Emma. Hindi mo na kailangang masaksihan ang mga susunod na mangyayari. Mula ngayon, malaya ka na, Linda. Ako nang bahalang maghiganti para sa nanay ko. Ako na ang magpapahirap sa halimaw na to. To, nakaganti ka na. Hindi pa sapat ang mga ginawa ko para pagbayaran niyang kasalanan niya. Kaya umalis ka na, Linda. Naway hindi na muli pang mag-cross sa mga landas natin. Ito na po ang huling beses na nagkita kami ni Emma. Hindi na ako sumubok pang baguhin ang isip niya dahil ramdam kong desidido na talaga siyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Pinagpatuloy ko na lang ang paglayo ko at mula noon, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sinadya ko rin hindi na makibalita at sinubukang ibaon sa limot ang mga nangyari. Pero sadyang may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin kayang kalimutan. Kagaya na lang ng malagim na pangyayaring nasaksihan ko noon. Hanggang ngayon, pabalik-balik pa rin ito sa aking isip.
At kung minsan napapatanong ako, ano na kaya ang nangyari kina Emma at sa aswang na si Don Felipe? Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y nagustuhan niyo po, mga ka-Katie. Maraming salamat at God bless us all.